Filipino 5, Quarter 4, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ugnayang sanhi at bunga at uri ng pangungusap ayon sa gamit. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang ugnayang sanhi at bunga at uri ng pangungusap ayon sa gamit. Para sa ating most essential learning competencies, nakagagawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan. At nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng napakinggang balita. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang paggawa ng diagram upang pag-ugnayin ang sanhi at bunga sa isang pangyayari na iyong mapapakinggan. Tatalakayin din sa araling ito ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit sa pagsasalaysay sa napakinggang balita. Malalaman ninyo sa araling ito kung may dahilan o sanhi, resulta o bunga ang mga pangyayari sa binasa o napakinggang teksto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sanhi? Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. May mga pang-ugnay o hudyat na nagpapahayag ng dahilan o sanhi tulad ng sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi at naging. Ano naman ang ibig sabihin ng bunga? Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Ang mga hudyat o pang-ugnay na nagpapahayag sa resulta o bunga ay ang kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari. Sa pag-uugnay ng sanhi at bunga sa tekstong napakinggan, maaari nating gamitin ang ilang mga diagram upang mas mapadali at mas mapabilis ang pagkakaunawa dito. Maaaring gamitin ang concept map, hierarchical na diagram, spider web, at ang cause and effect chart. Basahin ang halimbawa. Dahil sa polusyon, maraming tao ngayon ang may sakit. Puro usok ang hangin at lason itong sumisira sa baga. Hindi katakatakang marami ngayon ang may sakit na hika o asma, hapo o emphysema, tuberculosis at iba pa. Sa halimbawang ito ay gagamit tayo ng diagram gamit ang concept map. Ano ang sanhi ayon sa ating binasa? Ang sanhi ay usok sa hangin. At ngayon, alamin natin ang bunga. Ano-ano ang mga bunga? Ang bunga ng usok sa hangin ay tuberculosis, asthma, emphysema. Ngayon naman ay gagamit rin tayo ng isa pang diagram gamit ang cause and effect chart. Sa unang column, isusulat natin ang mga sanhi at sa pangalawang column, isusulat natin ang mga bunga. Para sa unang sanhi, dahil sa polusyon at ang bunga nito ay maraming tao ngayon ang may sakit. Isa pang sanhi, usok ng hangin. Ang bunga nito o resulta ay nagkaroon ng sakit na tuberculosis, asthma, emphysema. Ngayon naman ay iyong unawain ang pangungusap at uri nito ayon sa gamit. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay kalipunan
ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. May 4 na uri ang pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang paturol o pasalaysay. Nagbibigay ito ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang pagpila sa community pantry ay nagsisimula ng alas 5 ng madaling araw. Ang pangungusap na ito ay nagbibigay ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan, kaya ito ay tinatawag na paturol o pasalaysay. At mapapansin nyo, ito ay nagtatapos sa tuldok. Pangalawa namang uri ng pangungusap ay ang patanong. Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan. Nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, bakit pansamantalang ipinatigil ang community pantry sa ilang lugar sa bansa? Ang pangungusap na ito ay nagtatanong at humihingi ng kasagutan. Ito ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Ang pangatlong uri ng pangungusap ay ang pautos. Naguutos o nakikiusap ito. Nagtatapos din sa tuldok. Halimbawa, sumunod at makiisa sa mga patakaran habang nakapila sa community pantry. Ang pangungusap na ito ay naguutos. Ito ay isang uri ng pautos. Isa pang halimbawa, pakitapon ng mga plastik at iba pang basura sa tamang lagayan bilang pakikiisa sa community pantry. Ang pangungusap naman na ito ay nakikiusap, kaya ito ay isang uri rin ng pautos. At ang pang-4 na uri ng pangungusap ay ang padamdam. Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa, lungkot, pagkagulat at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, naku, tambak ang basura nang lumisan ng mga pumila para sa ayuda. Kung inyong mapapansin, ang salitang naku ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Ito ay nagtatapos sa bantas na tandang padamdam. Sa puntong ito, subukin mo ang iyong natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Sa tulong ng magulang o nakatatandang kasama sa bahay, ipabasa ang tekstong may pamagat na ang global warming. Ang global warming. Ang global warming ay ang labis na pag-init sa daigdig. Dahil sa pag-init na ito, nababago ang panahon sa ilang panig ng daigdig. Ang tag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas, samantalang 4 ang panahon sa kanluraning kontinente tulad ng Amerika at Europa. Ayon sa mga siyentipiko, ang El Niño ang pagkilos ng mainit na tubig mula kanluran pasilangan sa Pasipiko. Dahil dito, nababago ang direksyon ng hangin at panahon sa mahigit na kalahating panig ng mundo. El Niño ang dahilan kaya may tagtuyot sa mga bansa sa Asya. Pagkatuyot ang dahilan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Kung may tagtuyot at bagyo sa mga bansa sa Timog Amerika, maaapektuhan ang ekonomiya. Kailangang pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Pinipigil ng carbon dioxide ang paglabas ng init sa himpapawid kaya patuloy na nagpapainit sa mundo. Ito ay hango sa hiyas sa Wika 5, pahina 26 hanggang 27. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Itambal ang sanhi sa angkop na bunga upang mabuo ang pahayag. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang sanhi ay, dahil sa pag-init na ito, ano kaya ang bunga nito? Tama! Ang bunga nito ay nasa letter D, nababago ang panahon. Pangalawa, ang sanhi ay kung may tagtuyot sa Timog Amerika, ano kaya ang bunga nito? Tama! Ang bunga ay nasa letter C, maapektuhan ang ekonomiya. Pangatlo, ang sanhi ay
Ang pagkilos ng mainit na tubig, ano kaya ang bunga nito? Tama! Ang bunga nito ay nasa letter B. Ito ay El Niño. Pang-apat, ang sanhi ay pagkatuyot ng kagubatan. Ano kaya ang bunga nito? Tama! Ang bunga nito ay nasa letter E. Hindi napigil ang sunog. At pang-lima, pagpigil sa paglabas ng carbon dioxide. Ano kaya ang bunga nito? Tama! Ang bunga nito ay nasa letter A. Mailigtas ang daigdig. Para naman sa pagsasanay bilang 2, tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit kung ito ay paturol, patanong, pautos o padamdam. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, kailangang pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pautos. Pangalawa, pagkatuyot ang dahilan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay paturol. Pangatlo, ano ang dahilan ng tagtuyot sa mga bansa sa Asya? Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay patanong. Pang-apat, naku, tiyak na may pagbaba sa ekonomiya sanhi ng tagtuyot. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay padamdam. At pang-lima, ang tag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay paturol. Mas pag-ibayuhin pa natin ang pagkaunawa mo sa aralin. Subukin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Hingin muli ang tulong ng magulang o nakatatandang kasama sa bahay. Ipabasa ang kwento sa ibaba at sagutan ang kasunod na mga gawain. Community Garden, isinulong ni Villar. Isinulat ito ni Gemma Garcia ng Filipino Star ngayon, Abril 29, 2021. Muling nanawagan si Senadora Cynthia Villar sa publiko na magtanim sa kanilang mga bakuran o gumawa ng community garden sa gitna ng mga nagsulputang community pantries sa bansa. Sinabi ni Villar, chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, na ang community gardens ay mas kapaki-pakinabang at mabisang paraan para sa pagbibigay ng araw-araw na pagkain sa mga miyembro ng komunidad, lalo na sa mga mahihirap. Ang tanging kailangan lamang umano dito ay binhi ng gulay at mga prutas, organic fertilizers, maliit na lupa o mga nasa likod bahay o open spaces sa mga subdivisions sa mga pampublikong lugar kung saan maaring maglagay ang local government units or LGUs. Ang senadora ay tagapagtaguyod ng urban farming o vegetable gardening kaya sinimulan niya ang pamamahagi ng mga buto ng gulay at organic fertilizers sa kanyang bayan sa Las Piñas at ngayon sa buong Pinas na. Sa pamamagitan ng sipag, ay namahagi din sila ng organic fertilizers sa mga hardinero at magsasaka sa buong bansa, habang ang fertilizers ay mula sa kusina ng senador at garden wastes composting facilities. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 3. Ayon sa isinasaad na mga pangyayari sa inyong napakinggan, puna ng concept map sa ibaba. Ilagay ang sanhi at ang mga bunga sa bawat bilang. Ang community garden ay kapaki-pakinabang sa komunidad. Ito ay nakatutulong sa mahihirap at nakapagbibigay ng pagkain sa bawat pamilya.
Maari ring makapag-ambag sa mga community pantries. Ano ang sanhi at mga bunga nito? Tama! Ang sanhi ay ang community garden. Ang bunga ng community garden ay kapaki-pakinabang sa komunidad, nakatutulong sa mahihirap, nakapagbibigay ng pagkain sa bawat pamilya, at maaari ring makapag-ambag. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sumulat ng isang talata na binubuo ng 5 iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit na nagsasalaysay tungkol sa napakinggang balita. Gawing patnubay ang rubric sa ibaba sa pagbibigay ng puntos. Narito ang rubric: pamantayan, nilalaman, 3 puntos, nakalikha ng talata na binubuo ng 4 hanggang 5 pangungusap gamit ang lahat ng uri nito. 2 puntos, nakalilikha ng talata na may 3 hanggang 4 na pangungusap gamit ang 2 hanggang 3 uri nito. 1 puntos, nakalilikha ng talata ngunit mayroon lamang 1 hanggang 2 uri ng pangungusap ang gamit. Isa pang pamantayan ay ang organisasyon. 2 puntos, may tamang margin, bantas at gamit ng malaki at maliit na titik sa talata. At 1 puntos, hindi masyadong tama ang margin, bantas at gamit ng malaki at maliit na titik sa talata. Sa bahaging paglalapat, puna ng patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwang nais ipahatid. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-ugnay natin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay ang paturol, pautos, patanong, at padamdam. Sigurado akong malalim na ang iyong pagkaunawa sa ating aralin. Maari ka nang tumungo sa huling gawain. Para sa pagtataya, narating mo na ang huling gawain. Sukatin natin ang iyong kaalaman tungkol sa ating aralin. Maari mo nang sagutin ang huling gawain. Sa tulong muli ng iyong mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay, ipabasa ang balita sa ibaba. Makinig at sagutan ang gawaing nakalaan matapos itong mapakinggan. 5K doses ituturok sa A4 Minimum Wage Earners, OFW sa Labor Day. Filipino Star ngayon, Abril 29, 2021. Inaprubahan na ng Interagency Task Force or IATF ang kahilingan ng Department of Labor and Employment o DOLE na 5,000 doses ng COVID-19 vaccine para sa symbolic inoculation ceremony ng minimum wage workers at overseas Filipino workers o OFWs na nasa Priority Group A4 sa Mayo 1, araw ng paggawa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, inaatasan ng DOLE na gumawa ng master list para matiyak ang patas na presentasyon ng labor sector sa nasabing seremonya. Samantala, kabilang na rin sa Priority Group A4 ang mga frontliners ng Kongreso bilang pagkilala sa kanilang critical na papel sa paglaban ng COVID-19 pandemic. Una nang isinama ng IATF sa Priority Group A4 ang mga nasa sektor ng transportation, markets, manufacturing, government service, hotels, education at media. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 5. Puna ng diagram sa ibaba, magbigay ng isang sanhi kung bakit isinama sa Priority Group A4 ang mga frontliners ng Kongreso at 2 bunga ng pag-aproba ng IATF sa kahilingan ng DOLE. Mga bata, sa pagkakataong ito, kayo naman ang gumawa ng sanhi ayon sa napakinggan ninyong teksto at isulat kung ano-ano ang mga bunga nito. Tandaan!
Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. May mga pang-ugnay o hudyat na nagpapahayag ng dahilan o sanhi tulad ng sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi at naging. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Ang mga hudyat o pang-ugnay na nagpapahayag sa resulta o bunga ay ang kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy. Ang pangungusap ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. May 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang paturol o pasalaysay. Nagbibigay ito ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan. Nagtatapos ito sa tuldok. Pangalawa ay ang patanong. Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan. Nagtatapos sa tandang pananong. Pangatlo ay ang pautos. Naguutos o nakikiusap ito. Nagtatapos din sa tuldok. At ang pang-apat ay ang padamdam. Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa, lungkot, pagkagulat at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!